Kasi sabi ni Sara Duterte kanina sa Pandesal Forum, ang ating Pangulo daw walang direksyon. Yan o, Sara Duterte, pamumuno ni Mr. Marcos Jr. walang direksyon. Ang walang direksyon po kayo. Kaya ang ginagawa ninyo, sige na lagang paprisko. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. 6.9 billion unliquidated cash advances, 15.4 billion delayed partial non-implementation of various programs, activities in projects, and unfilled plantilla positions, 3.0% or only 192 out of 6,000. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maratillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni Sara. Kasi sabi ni Sara Duterte kanina sa Pandesal Forum, ang ating Pangulo daw walang direksyon. Yan o, Sara Duterte, pamumuno ni Mr. Marcos Jr. walang direksyon. Ang walang direksyon po kayo. Kaya ang ginagawa ninyo, sige na lagang paprisko. Ikot-ikot, ikot-ikot. Kung hindi dito sa Pilipinas, sige lagang ikot at selfie sa ibang bansa. Yan ang malinaw na walang direksyon. Tapos tree planting, na hindi man niya trabaho. Trabaho ng DINA. Wala man pong natapos na trabaho si Sara Duterte. Under na yung mga paninira na ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gustong-gusto na maupo bilang Pangulo. Hindi nga niya naayos yung DepEd. Ay, ito po, pakinggan ninyo. Ang lakas ng loob magsabi na walang direksyon ng ating Pangulo. Habang siya mga kababayan, binigyan ng pagkakataon ng ating Pangulo na mamuno sa DepEd. Wala. Ang natutunan ng mga bata na bagong salita, tabaluslos at POTA. Ito, pakinggan ninyo po yung kanyang pinagsasabi kanina sa press con. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Lahat daw kanya, kaya pala walang any orders at all. Walang resultang maganda. Doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We follow through with the matatag curriculum at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doong nagdi-deliver para sa cabinet. Kaisa-isa daw siya nag-deliver. Wala nga pong naayos na trabaho sa DepEd. Mula sa akin. Dismal ang kanyang performance mga kababayan sa DepEd. Yan yung sabi niya noon. Pag binigyan ako ninyo ng 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Pero si Sara, binigyan ng 676.1 billion in the 2023 budget. Ano nangyari pa? 12.2 billion in suspension, disallowance, and charges which remain unsettled. 6.9 billion unliquidated cash advances.
15.4 billion delayed partial non-implementation of various programs, activities in projects, and unfilled plantilla positions. 3.0% or only 192 out of 6,379 classrooms were constructed. 2.75% or 208 of the targeted 7,550 classrooms to be repaired were completed. 3.41% or only 3 of the 88 last mile schools were completed. Dismal po, siyang pinaka-worst DepEd Secretary. Hindi daw nagtatanong yung presidente. Hindi nagtatanong sa kanya yung presidente kasi ang assumption niya, marunong siya. Inofer sa kanya yung trabaho. Pinapon siya as DepEd Secretary. Ang assumption ng ating Pangulo, magaling siya. Tinesting ng ating Pangulo. Kaya pinapuelo siya na magtrabaho. Walang instruction other than, siyempre alam na niya, kailangang ayusin niya ang takbo ng departamento. Ano nangyari? Dismal performance, the worst DepEd Secretary. Kasi ang dapat sana na ginawa ni Sara, alam niyang wala man siyang alam sa edukasyon, hindi niya tinanggap. Di ba? Hindi na lang sana siya nag-member sa gabinete ng ating Pangulo. Kasi yung gusto niya mga kababayan, sa totoo lang, hindi man po yung DepEd, yung Department of Defense. Kasi ang target niya, kontrolin ang military, yung defense ng ating bansa. Para pag halimbawa, gusto na niyang to-make over kahit hindi pa tapos ang turno ng ating Pangulo, solve na solve. Matalino ang ating Pangulo, hindi man sa kanya binigay. Ang binigay sa kanya, DepEd, ang amote si Sara. Alam na ninyo, mga kababayan, hindi ko man sinabi na talagang sinalang ng ating Pangulo si Sara sa DepEd kahit hindi marunong. Mayabang sila mga Duterte. Hindi ko man sinabi na sinadya. Ang sinasabi ko, naniniwala ang ating Pangulo kay Sara. Kaya nga po, hindi man siya sinibak. Hinintay ng ating Pangulo na mag-resign na lang. Pero alam ng Pangulo na hindi kaya ni Sara yung DepEd. Hinayaan na lang kasi mayabang, napilitan siya mag-resign. Kasi wala man po nangyari. Mga kababayan, bilang DepEd Secretary, yan po, dismal performance, the worst DepEd Secretary sa history ng ating bansa, si Sara Duterte. Kaya sabi dito po, how does one even begin to explain this colossal failure? If money could solve all the problems, as Duterte claimed, then it seems she's not just bad spending it, she's downright terrible at managing it. Ang tanong ng bayan, nasaan ang pundo at nasaan ang pangako? This is not just about numbers. Though the figures are appalling enough, it's about the betrayal of trust placed in a public official to deliver on her promises. With this kind of performance, Sara Duterte has shown a remarkable ability to squander opportunities and resources. Para kang naglalaro ng monopoly pero hindi mo alam ang rules. Walang natapos, walang naitama. And now, as she seems to be eyeing a higher office, it's crucial for us to remember these failures. Though we want a leader who, when given nearly 700 billion, cannot even manage to build a few classrooms. Kung ito palang ay hindi na niya kayang ayusin, paano pa kaya ang buong bansa? Filipinos deserve more than grandstanding and failed promises. We need leaders who can turn budgets into classrooms, plans into actions, and opportunities into real results. As we look to the future, let's remember Sara Duterte's dismal record at DepEd. Let's not give her another chance to make the same mistakes on an even bigger scale. Sa susunod na eleksyon, piliin natin ang may kaya, hindi ito ang puro salita. Tama, hindi pa ako nagsulat niyan. Nabasa ko lang diyan. Sulat ng isang netizen mula sa Nutriban Republic Post. Di ba? Sakto po ang sinabi ng Nutriban Republic, mga kababayan. At yung mga pagkain po, pinapulok, pinaamag. Pagkatapos yung confidential funds po, ginastos ng 11 days. Mga chichirya yung beneficiary. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Tapos, she has that gal na magsalita laban sa ating Pangulo na walang direksyon daw yung pamumuno. Saan ba kumukuha ng kapal ng muka itong si Sara Duterte? Kaya sabi po ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, coming from the worst DepEd Secretary ever. Tinio strongly criticized Vice President Sara Duterte's recent comments about the Philippine education system being stuck
at paper and pencil level, calling out her hypocrisy given her dismal performance as DepEd Secretary. Vice President Duterte has the audacity to criticize the education system when she herself is the worst DepEd Secretary ever, sabi po ni Tino. BP Duterte even failed to deliver even a tiny fraction of what was expected of her during her tenure as Education Secretary, sabi po ni Tino. Walang karapatan magreklamo ang taong hindi nagtrabaho. Tino cited the damning Congressional Policy and Budget Research Department report revealing DepEd's abysmal budget utilization under Duterte's leadership, with textbook and learning materials delivery recording only 11% to 17% disbursement rates in 2023 and 2024. How can she complain about our students lacking access to modern technology when she could not even ensure they had basic textbooks and learning materials? Paano niya nasabing kulang tayo sa technology? Hindi nga niya naibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante, sabi ni Tino. According to Commission on Audit, the DepEd under Vice President Duterte finished building just 192 out of its target 6,379, yung minensyon natin kanina. Mas inatupag pa niya ang confidential funds sa DepEd sa halip na learning crisis. You're definitely the worst DepEd Secretary ever, sabi po ni Tino. Under her watch, school-based feeding programs achieved only 48% in implementation, while billions of pesos allocated for education remained unutilized. Ang mga batang gutom at walang aklat, paano matututo ng robotics at coding? She speaks of high school students who cannot read, but conveniently ignores that this learning crisis worsened under her leadership. The UNICEF statistics she cites are an indictment of her own performance, not just the education system. Tino challenged the Marcos administration to address the root causes of education crisis. Nakita ninyo? She has that gall na magsalita. Hindi nga niya po nagawa. Kasi iba man po yung kanyang pinagkakabisi-bisihan. Nandun siya sa mga rally ng Maiso para sa pagsigaw-sigaw ng Marcos resign kasi kating-kati ng pumalit sa ating Pangulo. Hindi nga niya naayos yung DepEd, yung Panguluan pa. Inesting siya ng ating Pangulo kung talagang magaling siya. Ayun, failure. Huwag kami, Sara Duterte. Lahat ng mga akusasyon mo, backfire lahat sa inyo kapag mumukha mo. Yun lang po mga kababayan, yung ating short video. At lagi nating tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.